Meron po tayo makakausap na isang financial educator at social investor. Tanungin natin, achievable ba itong New Year financial resolutions? Kayang-kaya nga ba talaga na makamit ito, ng ating mga kababayan sa darating na bagong taon? Kasi syempre kanya-kanya tayong mga gustong gawin, di ba, sa buhay, mga plano, at isa dyan yung usaping pera. Pero ang tanong, meron ba tayong maiipon talaga sa hirap din ng buhay? Isa yan sa mga factors na dapat nating i-consider. At ito, mapalad po tayo na makakapiling natin si Professor Vince Rapisura. Siya po'y live na live from Australia pa ha. Siya po'y nasa Zoom na. Magandang umaga po, Professor, and Happy New Year po. Ay, Happy New Year, Isa, at maraming salamat sa muling pag-imbita sa akin dito. Marami pong salamat sa inyo pong panahon sa amin dito sa Super Radio DZBB, and muli po Happy New Year. So yun nga po, no, na-introhan na po natin itong tinatawag na New Year Financial Resolutions. Ano nga ba yung realistic resolutions, Professor, pagdating po sa usaping pera, at kaya nga ba itong ma-achieve or makamit? Oo. Alam mo, Isa, no, dalawa lang ang tingin ko na pinaka-realistic at very practical para sa mga karaniwang Pilipino na financial resolutions this 2024. Ang una ay makapag-ipon ng emergency savings, at pangalawa ay mabawasan ang mga utang. At sabi mo nga, no, ito ba ay realistic? Oo naman, po pwede itong realistic. Basta, ang gagawin natin ay uunti-untihin natin ito. Huwag nating bibiglain. Ano? Kasi ako, naniniwala ako na ang pinakamabilis na paraan ng pagyaman ay kung tayo magdadahan-dahan. Ayan. Correct. Agree ako dyan, Professor. Dahan-dahan, wag yung biglaan, di ba? Oo, kasi sa totoo lang, ano, kapag tayo nag-aapura ganyan, lapitin tayo ng mga scam ganyan Talagang Correct. dapat tayo sa dahan-dahan. Sa pagbabayad ng utang, for example, ano, ang gagawin natin, paplanuhin na natin 'yan, tapos mag-set tayo ng amount na babayaran natin every week or kinsenas katapusan o kaya kada buwan. Huwag na nating aantayin na magkaroon tayo ng malaking amount ng pera at babayaran natin yon ng buo. Mas mabilis tayong makakapag kung inuunti-unti natin ito, at ang maganda pa niyan ay yung pinagkakautangan mo, magkakaroon yan ngayon ng mas malaking tiwala sa iyo dahil nagpapakita, ramdam niya, no, na ikaw ay nagbabayad ng Utang. tumutupad sa iyong obligasyon at responsibilidad. Ayun. Ganon din sa pag-iipon. Ang mga ginagawa ng ibang tao, Isa, no? Kapag sila ay gustong mag-ipon, parang nag-aantay muna na, ay, kailangan may bonus muna ako. Uy, maka-jackpot ako sa kita bago ako mag-iipon. Naku, maling mindset po yan. Kasi mangilan-ngilan lang po ang pagdating ng bonus at saka ng jackpot sa business. So, kung titignan natin kung ano yung daloy ng income natin, di ba? Kada buwan meron naman yan. Ganon din sana yung pag-iipon natin. Ima-match lang natin. Kung malakas, edi malakas dapat tayo mag-ipon. Kung medyo mahina na, edi hinay-hinay din lang. Ang maganda dyan ay yung disiplina talaga at consistency na parati tayong mag-iipon, at in no time, no, hindi mo mamamalayan, Apo. yan ay laki din. Ayan. Prof, meron lang akong itatanong tungkol do sa utang. Nabanggit niyo po kanina, no? Kasi may mga kakilala ako na para makabayad ng utang, sila'y uutang ulit. 'Di ba? Ano pong masasabi niyo rito, Prof? Nako, ayan talaga dapat ay itigil na natin, ano? Kasi ang utang ay hindi yan solusyon sa utang, no? Ang dapat na gawin natin diyan ay wag na nating dagdagan ang ating utang para matigil tayo sa tinatawag na debt cycle. Yung gagawin natin diyan ay wag na nating dadagdagan ang ating utang. Talagang hindi kasi dapat ginagawang solusyon ang utang na pambayad sa ibang utang, no? So ang gagawin natin, uunti-untihin lang din natin ulit yan na babayaran at matatapos din yan, ano? Tapos, kung gaano ka kagaling, kasi dapat ganito yung sitwasyon natin kung gaano ka kagaling mangutang, dapat ganun ka rin kagaling mag-ipon. Utang dapat
dapat hindi na natin yan dadagdagan. Mhm. At ang gagawin natin, ganun din tayo kagaling mag-ipon. 'Di ba? Ayun. Mhm. Kasi ang solusyon talaga sa problema nating pinansyal ay hindi utang eh. Mhm. Ang solusyon talaga dyan ay ipon. Yes, agree ako. Super agree ako diyan, Professor, no. Doon naman po sa emergency savings na una niyo pong nasabi kanina, ilang percentage ng pera natin na hawak? Halimbawa, ako, for example lang to, Professor, ako po'y kumikita ng 25,000 per month. Personal sweldo ko po yun, hindi pa ho kasama sa aking asawa, halimbawa. Magkano po dapat yung aking itinatabi para sa emergency savings? Kung ang kinikita natin ay less than 25,000 pesos kada buwan, ang ating savings dapat dyan, ang minimum ay 10%. So, dapat nasa 2,500 pesos kada buwan ang itatabi natin. Ano? At yan yung gagawin natin. Pero kung nalalakihan ka dun sa 2,500, kasi New Year's resolution pinag-uusapan natin, ano? Apo. Kung nalalakihan ka sa 2,500, hati-hatiin mo siya sa kinsenas katapusan, no? So 1,250 kinsenas, katapusan 1,250. Kung nalalakihan ka pa rin, okay lang naman na kahit anong amount ay simulan mo na mag-ipon. Ang mahalaga ay masimulan mo yung practice ng pag-iipon, ano? Ang practice makes perfect kasi. Kasi para rin yan, Isa, hindi ko alam kung nasubukan mo na bang mag-diet, ganyan, no? O kaya magpunta sa gym. Yung mga taong binibigla ang kanilang sarili na magbubuhat ng mabibigat agad, ano, pag sila ay nagpunta sa gym, o kaya sila naman ay magda-diet, bigla na lang hindi kakain ng 2 araw, hindi yan sustainable kasi bigla-bigla. Apo. Ang pinaka-sustainable talaga ay papracticein mo muna, maliit-maliit, no? Tapos saka mo dadagdagan. Ganon din sa pag-iipon. So kung medyo nalalakihan ka sa 10%, sige, okay lang. Magsimula tayo sa 5% ng kinikita mo. Tapos unti-untihin natin yan hanggang sa mapapractice mo na at makakasanayan mo na, mas kakayanin mo na yung malaking isi-save. Opo. Para lang po din sa kaalaman ng ating mga kababayan, bakit ba napaka-importante ng emergency savings? Ayan, oo, no, gaya nga ng sinabi sa emergency kasi ayan ay mga hindi inaasahang mga pangyayari, di ba? At itong emergency na to, ang classification natin diyan ay matter of life and death, no? May nakataya ang ating buhay, kumbaga. So, ang mga involved dito, yung mga pagkakasakit, no, mga aksidente, yan yung mga halimbawa ng emergency. Pero yung kunwari, mapuputulan tayo ng ating kuryente, naku, hindi emergency 'yon, di ba? So, dapat labas yan dyan. Okay. So, para sa emergency na to, usually kasi, ang mga Pilipino, kapag nagkakaroon ng pagkakasakit, no, mga aksidente, walang sapat na ipon, kaya ang nangyayari, sila ay nangungutang. At kapag yan yung ginawa, yung kasing emergency ay hindi kumikitang bagay yan eh. Opo. Tapos kapag tayo ay mangutang para dyan, parang doble-doble yung gastos kasi magbabayad ka ng interest tapos hindi ka pa kumikita, 'di ba? Kaya ang mahalaga, magkaroon tayo ng emergency savings para sa mga panahon ng emergencies. Ngayon, ano yung level up niyan, ano? Kung talagang itotodo na natin ang ating New Year's resolution, Opo. no? Ang mas maganda sa totoo lang para sa mga emergencies o mga di inaasahang pangyayari, ang pagkukunan natin ng gastos ay sa insurance. So, kaya tayo may health insurance, kaya tayo may accident insurance, no? Ang mangyayari diyan, kapag kunwari nagkasakit na, no? Kukuha ka muna sa emergency savings mo, tapos i-claim mo yan ngayon sa iyong health insurance. Pag nakuha mo na sa iyong health insurance, ay ibabalik mo yan sa iyong emergency savings. So ang nangyari diyan, na ipasa mo yung yung risk, no, sa insurance company at hindi ikaw yung gumagastos. Ayan, ang galing ng pagkakapaliwanag mo, Professor. Ito importante din questions. Meron ka ngang New Year financial resolutions, pero ikaw naman, panay swipe mo sa credit card. Paano po yung tutugon ng Professor? Oo. Actually, yung credit card, okay naman ang paggamit niyan. Ang pinaka-ultimate rule lang ay dapat binabayaran mo ng buo kada statement
no? Kada darating ang statement of account mo, babayaran mo ng buo ang iyong credit card bill. Mhm. Kasi credit card, hindi yan magandang source ng utang dahil Mm-mm. napakalaki ng interest na babayaran natin dyan True. pag Mhm. hindi natin nabayaran ng buo. Ang gagawin natin, babayaran natin ng buo para hindi tayo magbabayad ng interest. So ang rule, you don't deserve to have credit card kung hindi mo ito kayang bayaran in full. Mhm. Okay? Mhm. Tapos ang gagawin din natin, ang isang magandang practice diyan, kung wala kang equivalent amount doon sa savings account mo, tapos magsa-swipe ka ng credit card mo, wala namang pambayad galing sa savings. Mhm. Yung credit card kasi, ito ay isang convenient way to pay lamang. Hindi Mhm. ito dapat ginagawang source ng credit. Kasi mataas ang interest rate talaga niyan. Apo. Isa pa, Professor, kasi sa ating mga kababayan, lalong-lalo na humuhupa na yung epekto talaga ng pandemic. So gustong mamasyal, punta sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas like sa Boracay, Palawan, or mag-abroad, 'di ba? Doon sa binanggit niyo po, emergency savings at utang, papaano maisisingit yung pang-leisure naman o kaya pang-shopping? Isama na rin natin. Oo. Actually, yan yung ako ang turo ko talaga ay yan yung pinakamagandang dahilan na gagawin mo to motivate yourself at i-inspire mo yung sarili mo para mag-ipon at Ayun. mag-invest. Mhm. Kasi ang akala ng iba parang naku mag-iipon ako tapos naku pababayaan ko na lang yung ipon ko. Ay naku sabi ko hindi yan practical, hindi Mhm. yan magkakatotoo. So ang gagawin mo, magkaroon ka ng malinaw na purpose. So Mhm. kung yan man pagbabakasyon sa Boracay, aba, kung pag-iipunan mo yan at naipon mo na tapos gagastusin mo yung ipon mo papuntang Boracay, congratulations, papalakpakan pa kita. Mhm. Kasi yan pinaka magandang paraan talaga sa paggamit ng pera, no? So hindi maganda kung kunwari pupunta tayo ng Boracay tapos uutangin natin tapos Yun. mag-i-interest at Mhm. babayaran natin after. Opo. Hindi. Kasi ang utang instant gratification yan eh. Mhm. Pero ang savings delayed gratification. Mhm. Mas makakamura tayo kapag ganun yung gagawin natin. Tsaka parang So mas kaunting tiis lang. opo, tsaka 'di ba Professor, parang mas masarap sa pakiramdam na yung pinambiyahe mo, pinamasyal mo, talagang pinaghirapan mo rin, 'di ba? Pinag-ipunan mo ng Oo. husto. Oo. At saka, hindi ba mas maganda yung pagkatapos ng bakasyon ay wala ka nang iniisip? Pero pag Yes. inutang mo yan, pagkatapos ng bakasyon, oh my God, araw-araw mong iinda yan. Kasi yun nga, magbabayad ka ng utang O pagkatapos. kaya may mga pinagkautangan ka tapos nakita sa social media mo, aba, si ganito, nagborakay pa may utang sa akin to. Di ba yung mga ganun, Professor? Mabubuko ka pa. Oo. Kaya Oo, yun, nako kaya paalala din sa mga nagpapautang na yan ha kasi lagi ko rin naririnig isa na ano ba naman yan nagpunta ng Boracay may utang pa sa akin ganyan. Kaya napakahalaga talaga na titignan mo din ang kakayahan ng isang tao para magbayad sa iyo at mhm, ang kanilang karakter kasi mhm. ang responsibilidad sa nagpagpapautang ay nasa nagpapautang. So Yes. kung hindi mo nakita na overspender na pala yung pinapautangan mo, aba kasalanan mo 'yan. Ikaw ang nagbigay nung pera at ikaw ang Mhm. nagbigay ng pautang. Opo. Professor, ito isang mahalagang question din ano. Ano ang mga step, 'di ba, para matiyak na talagang maa-achieve natin yung New Year's financial resolutions at mapapanindigan ito? Kasi yung iba sa umpisa lang nakakaipon nga, Oo. nakakaipon sa bangko or nakakapagtabi talaga ng pera, pero Oo. eventually biglang ay, nasaan na yung pera ko? Bigla nang nawawala, 'di ba? So paano magiging consistent 'yon? Paano magiging consistent na talagang ma-achieve ito hanggang sa katapusan ng taon o kaya hanggang sa mga susunod na taon? Oo. Actually, meron akong tatlong steps diyan, no? Ang unang-una ay kailangan natin ng focus. So, ang ibig sabihin ng focus, isa-isahin lang natin ang ating mga financial resolutions at a time. Mas mahirap kasi kapag pinagsasabay-sabay natin ang mga ito, no? So, kung emergency savings yan, edi yan ang tutukan mo ngayong taon. Mhm. Kung pagbabawas ng utang yan, edi yan ang tutukan mo ngayong taon. Kasi mahirap kung pagsasabay-sabayin mo emergency savings, magbayad ng utang, pag edukasyon ng anak, pagpapatayo ng bahay,
you end up doing nothing. Kaya focus muna, no? One financial goal at a time. Sunod, ang step 2 ay gagawa tayo ng ating community o yung mga kukuha tayo ng mga good influence, no, na mga tao sa buhay natin. Yung mga tipong pinag-uusapan ay paano ba tayo magtipid, saan ba tayo pwede mag-invest, hindi yung mga saan ba tayo lalabas ngayon at gagastos na naman, no, o saan ba tayo pwedeng umutang, 'di ba? So, gumawa tayo ng mga kaibigan natin o mga kakilala natin na ang topic na pinag-uusapan natin ay kung paano tayo makakapag-ipon, paano makakapag-invest, no? So, ayun, mag-build tayo ng community. At yung pangatlo naman ay magse-set tayo ng mga reminders, no? So, itong mga reminders na to, pwede, no? For example, mag-drawing ka ng financial goal mo sa isang papel o i-print mo yan. Tapos ilagay mo sa harap ng refrigerator para araw-araw mong nakikita, di ba? So, mga ganun. O kaya, yung ibang mga reminders din ay pagpapadali actually sa mga gawaing financial. For example, isa-set na natin ang automatic scheduled transfer galing sa payroll account natin papunta ng ating emergency savings account para tuwing kinsenas katapusan, diretso na magkakaroon tayo ng savings. Hindi na natin ito iisipin at hindi na natin ito gagawin. Automatic na siya. So yun yung mga reminders. So 3 steps. Focus, community, and reminders. Ayan, ang ganda ng mga binanggit ni Professor. Pero ito, Professor, kasi marami sa ating mga kababayan, lalo dito sa Pilipinas, no, may mga concern sila tungkol sa kanilang mga sweldo na hindi talaga hindi kakasya sa kanilang buwan ng gastusin, lalong-lalo na yung mga pamilya. Bagamat sila ay talagang desidido na magkaroon ng New Year's financial resolution, paano kaya nila makukuha yung gusto nila, gayong ang pera nila ay talagang very tight, 'di ba? May mga ganun po mga karanasan yung ating mga kababayan. So, kahit po ba sa very small amount, halimbawa kumbaga start lang sa 100, 200 to 500, posible po ba 'yung, Professor? Yes, of course naman, kahit na anong amount ay pwede natin itong simulan. Sa totoo lang, ang una kong exposure isa sa pagtuturo sa financial literacy ay sa Smoky Mountain sa Payatas pa dati, Opo. At ang akala ko mahihirapan ako na magturo kung paano mag-ipon kasi puro mga yun mga nagpipik ng mga basura. Yes, opo. Pero doon ko nakita na kahit anong level ng income meron tayo, kakayaning mag-ipon. Kahit maliit lang na amount. Kasi, so ang ginawa namin, so kunwari, ang kinikita nila ay 200 piso kada araw, So, sasabihin lang namin sa kanila na pwede ba yung 10 piso o yung 20 pesos dyan ay itabi natin araw-araw. At hindi nila namalayan, yung 20 pesos ay 140 pesos pala yan kada linggo at mga 500 kada buwan. So, yun yung sinasabi ko na ang magic talaga ng pag-iipon ay kung ito ay ginagawa natin ng paunti-unti at sisimulan natin, no? So, yan. At kapag gagawin mo to para hindi ka mahirapan, huwag mo kasing sosolohin. Yan na yung community, sabi ko I-announce mo sa mga kaibigan mo, lalong-lalo na sa mga kapamilya mo para matulungan kanilang mag-ipon. Ayun, tama. Ang galing. Ako na-amaze ako sa mga sinasabi mo, Professor, no? Kahit sa maliit na bagay, pwedeng simulan. Basta wag lang aapurahin, 'di ba? Kasi baka mabigla nga naman, 'di ba? Paano po, siguro mga last few questions na lang din po sa inyo, Professor, no? Pagdating po sa financial resolutions, kasi alam naman po natin yung ibang mga tao sa umpisa lang talaga na desidido. Pero bandang halimbawa sa mga ilang buwan or ilang linggo tinatamad na. Yun. So, ba't nasabi nyo kanina dapat may reminders tayo, maganda rin yung may community at iba pang mga paraan, ano nga yung mga dapat pang kumbaga gawin para talagang ma-achieve natin itong financial resolutions natin na to, na hindi natin mapipigilan, kumbaga walang magiging hadlang dito para makuha natin.
Oo. So, ang isa pang tip ko siguro na po pwede dyan, ay maglagay tayo ng mga small rewards sa atin para ma-motivate yung mga good financial practices. So, for example, mayroon tayong target na iniipon na amount, no? So, maglalagay ka ng milestone. So, for example, ang target mo for this year ay makaipon ng 25,000 pesos. Mhm. Okay? At yung 25,000 pesos na yun, hinati natin sa 12 months, so mga nasa 1,000, 2,000 per, ano yan, no, per month. Tapos 1,000 kada kinsenes katapusan. So ang gagawin mo, for example, kapag ikaw ay nakaabot na ng 10,000 pesos, baka pwede mong i-reward yung sarili mo na, okay, dahil nakayanan ko namang mag-ipon ng 10,000, Mhm. gastusin ko yung 1,000 pesos para Mhm. ma-feel good ka naman, di ba? Ayun, oo. So, ang tawag namin dito ay celebrating small wins, Mhm. kumbaga, no? Para hindi lang yung nandoon tayo sasaya sa Mhm. end goal natin, pero we are actually also enjoying yung journey na Mhm. tinatawag, yung bawat oras or mga oras na ginugugol natin towards our goal. Ayun. And siguro isa pa, no, yung sacrifice naman. Kasi sa mga ganyang pagkakataon po, Professor, hindi maiiwasan na may mga bagay ka na sinasakripisyo, di ba? Halimbawa, ay, hindi na ako magmi-milk tea. O kaya hindi na ako pupunta sa coffee shop. O kaya hindi na ako bibili ng sapatos. Ayan, di ba? Paano po ito Oo. ipapaunawa sa ating mga kababayan? Oo. Actually, pwede naman na pwede naman na hindi mo 'yan agad-agad na gagawin. So, gaya ng sabi ko, paunti-unti. So, kung dati ay everyday ka nagbabubble tea or something, di gawin mo lang every other day. Naku, pag ginawa mo na yung every other day, 50% na agad yung na-save mo, hindi Yes. ba? Mm-mm. So, ang maganda talaga diyan ay yun uunti-untihin natin. Hindi talaga maganda yung bibiglain na wala. Kasi kapag biglayan na nawala, Mhm. masya-shock din yung katawan natin hindi rin Mhm. niya makakayanan. So, babalik ka na naman sa masamang kaugalian, kumbaga, no? So, unti-untihin mo 'yan para maabot mo yung iyong goal. Ayan. And with that po, maraming maraming salamat, Professor Vince. Ito, meron lang akong babasahin, no? Nakikinig po ako ngayon at yung guest po ninyo na si Sir Vince, follower ako niyan sa YouTube channel. Dami tayo natututunan sa kanya. And ito na po yung pagkakataon, i-promote nyo na rin po yung inyong YouTube channel para mas marami pang makapakinig at makapanood sa inyo pong mga advices. Magpa-follow na rin, magsusubscribe ako sa inyo, Professor. Lako, salamat Isa ha. Ayan, actually, mayroon po tayong nakalinyang mga webinars for 2024 at kung gusto niyo pong makita kung ano yung mga nakapila diyan, mga financial planning, retirement planning, saan ba maganda mag-invest, paano ba mag-ipon, ay pumunta lang po sa vincerapisura.com/webinars. Mhm. At lalabas po diyan yung mga impormasyon ng mga webinars na nakalatag po for 2024. Ayan, aabangan natin yan, Professor. And muli, maraming pong salamat sa inyo and Happy New Year. Ingat po kayo palagi. Okay, Happy New Year! Thank you! Thank you po. At yan po si Professor Vince Rapisura, isang financial educator at social investor.